Huwag kang mamili sa mga anak mo kung sino ang paborito mo, kasi hindi mo alam kung sino sa kanila ang gagabay at mag-aalaga sa iyo. Ako po si Juan. Kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Batangas. Kung papaano po ako hinangon ng ating Panginoong Hesus sa lusakan ng kasalanan ang siya ko pong ibabahagi rito po. Ito po ang aking naging karanasan sa aking mga magulang. Juan, halika nga dito. Bakit po, inay? Bakit hindi ka pa nagsaing? Alam mo naman tanghali na at uuwi ng iyong ama. Inay, meron pa po akong ginagawa. Naglilinis pa po ako ng bahay. Nasaan po ba ang kapatid ko na si Pedro? Bakit mo ipapasa sa kapatid mong si Pedro ang utos ko? Wala ka talagang silwing batang Juan. Magsaing ka na dun. Isusumbong kita sa ama mo mamayang pag-uwi nun. Opo, inay. Magsasaing na po ako. Nunod na lang ni Juan ang utos ng kanyang ina, samantalang ang kapatid niyang si Pedro ay naglalaro at nagsiselfon lamang ni hindi tinulungan si Juan. Inay, nandito na po si Itay. Mano po Itay? Rihanna, bakit wala pang ulam at sinaing dito? Yan si Juan. Tanghali na nagluto at nagsaing. Amang, naglilinis pa po ako ng bahay at nagsibak pa po ako ng kahoy. Si Pedro nga po walang ginawa, Amang. Amang, hindi po yan totoo. Ako po ang naglinis. Si Juan ay walang ginawa kahit sabihin mo pa kay Inay. Totoo yan, David. Ang anak mong si Pedro ang naglinis ng bahay at nagsibak ng kahoy. Bakit ka tanghali na gumising, Juan? Itay, hindi po. Litse, Pedro, akin na yung sinturon ko. Tay, wag po. Aray, aray. Tay, tama na po. Lalayas ako dito at pinapangako ko na magsisikap ako at makatapos ng pag-aaral. Balang araw, kakailanganin din ako nila Amang at Inay pati na si Pedro. Umalis si Juan sa kanilang bahay at nakipagsapalaran sa bahay ng kanyang mga kaibigan. James, pwede ba akong makitira sa inyo? Naku Juan, baka magalit si Inay at Itay sa akin. Pasensya na Juan. Okay lang, James. Teka, ba't ka ba aalis sa inyo? Hindi ko na kaya sa bahay, James. Inaalipusta at pinapahirapan ako ng aking kapatid na si Pedro at aking ina. Subukan natin ila Kelvin kung pwede ka bang makatira sa kanila. Sige, James, tara. Tao po. Nandiyan po ba si Kelvin? Oh, Juan, bakit ka nandito?
Magandang umaga, Kelvin. Meron lang sana akong pakiusap sa'yo. Hali kayo. Pasok muna tayo, James at Juan. Ikaw na lang magsabi, James. Kilvin, baka pwede daw makitira si Juan dito sa inyo dahil hindi niya daw kaya ang pangalipusta sa kanyang mga magulang. Ganun ba? Pwede naman. Hindi naman magagalit si nanay basta hindi ka lang tamad, Juan. Hindi naman ako tamad, Kelvin. Magpapakabait ako at balang araw, kakabawi rin ako sa inyo. Uy, anong ginagawa niyo dito? Wala naman, Joel. Saan ka pupunta? Bibili lang ako ng ulam sa kanto. Ah, sige, sige. Pedro, nasaan ang walang hiya mong kapatid na si Juan? Iwan ko inay, baka naglayas o nagtampo. Ha 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 ha. Mabuti ngayon, mababawasan na ang mga palamunin dito sa bahay. Oo nga inay. Rihanna, nasaan ba si Juan? Hindi ko na yun nakikita. Umalis, naglayas, batang yun walang utang na loob. Nakapagtapos na si Juan ng pag-aaral at nakakita ng magandang trabaho at tinulungan niya ang mga taong tumulong sa kanya at nakahanap din siya ng asawa at nakabuo ng sariling pamilya, nakabili ng sariling bahay at isa ng mayamang tao sa kanilang barangay. Juan, tao po. Nandyan po ba si Juan? Bakit po, Ale? Gusto ko lang po makausap si Juan. Ina niya po ako. Busuan, meron pong naghahanap sa inyo. Ina niyo po raw at kapatid. Sige, Ramil. Palabas na ako. Kuya, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan at sana mapatawad mo kami. Kuya, patawarin mo ako kuya. Meron sakit si Itay, kailangan namin ang tulong mo. Sa ngayon po, hindi ko pa po kayo mapapatawad. Mag-iisip pa ako, inay at kapatid. Juan, patawarin mo na ang mga magulang mo. Kahit anong gawin mo, magulang mo pa rin sila. Puntahan mo at bisitahin mo sila. Sige, sige, mahal. Susubukan ko. Inay, nandito na po ako. Kuya! Anak, patay na ang iyong ama. Ano po? Naging masaya na ang magkapamilya at nagkapatawaran na sila. Nagsimula sila ng mapayapa at magandang pamilya at kinabukasan.